may mga natagpuan na sila dito. Ang mga private Castilla ay natagpuan ng mga naninirahan sa bayan ng Nung araw, kapitbahay namin sa poblasyon ang may-ari. Kahit sa labag sa kalooban ko dahil alam kong maigpit magturo ang mga nagtuturo nung araw. Pero sa Tata Pento ngayon inabutan ko. Ako yung kanya kumbaga sa ano ay sidekick niya, tagabitbit ng mga pyesa. Simula ng mamaya pa ang Maestro Alex. Ako yung naatasang magpatuloy ang tradisyon ng banda Biak na Pato. So, unang samba ko sa banda, unang tugtog ko ay Cheste din. Hinawakan ko lang yung placard na yun na nasa harap ng banda. Pangalawang sama ko, may hawak na akong instrumento. Hindi pa ako tumutugtog. So, walang tunog. Naglalakad ka lang. Tumutugtog. Kailan lang naman nagkaroon ng banda ng patay. Gina. Ang hindi mawawala din yung parada na napakaraming artista. Maraming banda. Nung naabutan ko, nasa 10 na yung mga sinasamang banda sa mga... At hindi mawawala lagi yung Biak na Bato Band bilang nag-iisang banda na nagre-represent sa San Miguel. Nung una na ako'y bata pa lamang na yung 10 araw na yun ay tinutugtugan ng banda. Mula umaga o sa hapon ay tumutugtog ang banda, umiikot upang magbigay saya. At ito yung rin nagsisilbing pagtawag sa mga tao na, uy, magsisimula na yung okasyon at kailangan maganda na kayo. At yung isa pa nga, yung tinatawag nating dalit na kung saan sinusundo natin ang buong San Miguel at tinahatid natin sa simbahan bago magparada. Palaging hindi nawawala ay yung lalo na sa bayan ng San Miguel, ang tinatawag nating La Torre. Ang La Torre ay hudyat na ng sabihin natin ng pagsisimula ng piyesta at ito ay nagaganap noon ng Bispiras. Naalala ko may mga kwento ng parang serenata dati pa. Napulot ko siya dun sa interview ko sa anak ni Maestro Kwento. So, sabi niya parang siya yung banda sa mga humaharap doon. Serenata sa Pacho.
akin, nung araw kasi may mga palaro talaga na kung saan may mga palusebo, yung mga larong Pinoy na patuloy isinasagawa. Nandiyan yung mga karera ng sako. Ginagawa pa nung araw yun, nabutan ko yun. May mga lugar, gaya nga dyan sa ang San Miguel naman ay parang kapitbahay natin ng Candaba. Actually sa Batasan, nagkakaroon din yan ng karera ng kalabaw. Inabutan namin yan. Pati sa Salapungan. Sa gawing cambio o pinambaran na nagkakaroon din ng karera ng kalabaw nung araw. Ngayon ay madalang na, hindi na ganun kano. Kasi syempre kapag nagkaroon ka ng karera na katulad noon, ay kinakailangan ng puhunan bilang pa-premyo doon sa mga lalakot doon. Sa atin, sa Panginoong ng mananaknos, ang parokya ng banal na Eucharist. Yung flow kasi ng parada, hindi siya pare-pareho, nagbabago rin kada taon. Baka sa generation ko, na medyo modern na talaga, din gaano karami yung bandang sinasama. Minsan may pinapalit na ng mga speaker na nakasakay sa tricycle. Hinawakan niya ang alis sa kanyang mga kamay. aming kaapostol, isang magpi, pinako, Divina Pastora, may ngiti sa mga labi, invitasyon. So makikita mo kung ano yung pinaparada ngayon. Dati ang pinaparada, yung mga kultura, yung mga cultural material ng bayan. Iba na yung tema, kumbaga. Siyempre, yung community, pinapakita sa parada. Meron na rin ibang sinusubukang i-present yun sa parada. Kumbaga, naging tool siya for other purpose. Siguro ng mga naunang generation, karamihan yung mga marcha, siguro mga folk song. Since puro yung mga pop music, di ba, nagbabag. Sa ngayon wala pa akong nil-discover na original composed piece para sa fiesta. Pero mga arrangement para sa fiesta meron. Yung Hinyo, San Miguel Arcangel, meron kami sariling arrangement na ginawa ng pisan ko, kung Paulo Jean Rubio. Siyempre may mga standards tayo, di ba? Hindi na yung mawawala when you say fiesta. Pero ngayon kasi, siyempre, bagong arrangement na naman siya. Although ito, nakatabi yung luma. Pero kami gagawin yung tablet para dun sa specific event. Kami, siyempre, sa mga nangyayari sa amin, pasalamat kami. Maraming biyaya pa rin kahit na isinaayos ng aking anak para mas maging igaya na pakinggan na ginagamit namin bilang pagbibigay parangal kay San Miguel. Actually, yung centennial namin ay alay namin kay Apo San Miguel, ay inalay namin yung mga tugtuging sariling ate na gawa ni Nicanor Apilardo. Ganon din yung mga likhang awitin ni Ruperto Libunao. Title pala ng ating konsyerto noon ay mga musika ni Abelardo, alay sa patrong San Miguel o kay Apo Hige. At nararanasan naman ng mga bata yun, nakakarating kami sa Maynila. Isa may tumutugtog din kami sa Gawing Pampanga, sa Nueva Ecija. Kaya lang itong panahon na to ay naglilimit lang kami na piling San Miguel kasi ang mahirap din yung lumalayo in terms of economic status. Siyempre gusto nila yung mura. Ang hirap para sa isang maliit na grupo ang makasurvive na ilang taon. So yung talaga yung challenge. Ngayon, ang mangyari ay masuportahan din siya. Hindi na lang sa parang self-sustaining band. Kung bakit din maging usapin yung survival at makakapag-focus na yung mga membro at yung mga namumuno sa pag-improve ng mga tao at ng kalidad ng pagtugtog. Huwag ka na. Ay yung isang taon namin, ang aming logo ngayon ay yung kalasag niya ang ginamit namin. At ganoon din yung tinatawag nating mga pakpak niya na para patuloy na kasama ng kalasag. Na patuloy na sumibol at maging maayos. At maging bahagi yung mga mag-aaral natin dito sa elementary hanggang high school. Yun sana makita nila ang banda, hindi lang siya basta pagtugtog. Para yung memory card, lahat ng nangyayari
sa mga kanya-kanyang henerasyon ng banda. Magkaroon ng lugar yung banda, hindi lang sa musika, sa edukasyon din. At makita ng tao kung ano ba ang kasaysayan ng banda at ng bayan. Gagapay nga natin si Apo Ige. Nananalangin kami na sana ay patuloy niyang biyayaan, lalo na yung ating simbolo na binigay natin ng banda ay nandun yung pakpak na magsisilbing pamamara para lumipad at yung kanasag na sa mga problema dumarating sa banda ay ma-resolve ng maayos. Mawalan tayo ng tinatawag nating problema na maaaring dumating sa mga grupo para ipagpatuloy yung tradisyon ng ating bayang San Miguel.